Mukhang naligaw na naman tayo pero this time medyo malayo-layo ang napuntahan natin. Andito tayo ngayon sa Tokyo, Japan. At para sa akin, itong Japan, isa to sa pinakamagandang bansa na napuntahan ko. At tingin ko, tayo mga Pilipino, magandang maranasan rin nating makapunta dito. Kasi hindi rin naman siya ganong kalayuan. Isa sa mga espesyal na kabanata ng buhay ko ay ang halos 2 taong kong paninirahan sa bansang ito. Minsan kasi akong dinala ng aking karera dito. Sa lente ng isang dayuhan, namangha ako sa kaayusan at kalinisan ng syudad. Ang pagkain, pasok sa aking panlasa. Balutin pa ito ng mayamang kultura at kasaysayan ng bansa. Marami akong bagay na hinangaan dito. Sa ngayon ay nasa sentro tayo ng syudad, sa gitna ng makukulay na ilaw at engrandeng infrastruktura. Pero para sa akin, ang tunay na binabalik-balikan ko dito ay ang mga tanawin sa labas ng syudad. Dahil isa man ang Japan sa pinakamodernong bansa sa mundo, mahusay pa rin nilang napanatili ang kanilang kalikasan. At dahil nandito na tayo, syempre, hindi natin papalagpasin ang pagkakataon para makapag-bike. Pero tingin ko, kailangan muna natin ng isang guide. Ayun Ayan si Boyki, matagal nang nawala sa sa video. Kumusta ka naman? Wala, okay naman. Kailangan mo mag-hustle Kailangan pumera Kailangan mo meron. Ganun talagang buhay. So, ilang buwan ka na dito? 5 months na, 4 months. Oo. Yung mga early days, nakapag-bike pa ako. Kaso, nawala yung bike ko, kaya hindi na ako nakapag-condition pa. Ayun lang. So, ito. Inisip ko kasing mag-long ride. At kailangan ko na isang guide. Pwede ba kitang maging guide? Tingnan natin yung saan nakakalin natin. Sino ba? Ayos, solve na ang ating bike partner. Ang problema nga lang, pareho kaming walang bisikleta. Dito ngayon papasok ang Cycle Trip sa Akihabara, Tokyo. Isang shop na nagpaparenta ng mga bisikleta. Akihabara, we already open around 5 years. 5 years? 5 years, yes. Oh. We are biggest shop in Tokyo. You can rent all of the bike. So road bike, e-bike, hybrid bike. Yes. And actually, we saw it on the internet, and it is one that has English-speaking Yes. staff. How many bikes are being rented usually in a day or in a week? One day. In one day. So average around 10 bikes. 10 bikes. 10 bikes. But we have many stocks, around 200 bikes. And you can rent it for bike events like a race. At this moment, we don't have a bike event. So we are renting road bikes. Okay, this how much? bike start from 6,500 for one day. So if you wanna rent for more long, for example, 1 week, 1 month, more cheaper than daily price. So we have a category of the bike. This one is a P3. So one day is 77,500. If 1 month, 48,000 yen. Okay. So for us, we rented P3. P3, yes, This one. yes. So thank you very much Okay. to Cycle Trip. Thank you And very much. Thank you very much for letting us interview you. Okay, thank you. Thank you.
Ano, ready ka na? Let's go! Ito na naman tayo. Reunited! So ang plano, mula dito sa Tokyo, magbabike tayo papunta sa Yamanashi Prefecture, sa Kawaguchiko, or yung area kung saan makikita yung Fuji 5 Lakes. So 2 days natin itong gagawin. Day 1, magbabike tayo papunta sa Lake Yamanaka. Doon tayo mag-overnight. Day 2, doon tayo magbabike papunta sa Kawaguchiko. And then tatry nating maglibot sa mga famous sites doon. Ibang pakiramdam din talaga ang pumadyak sa mga kalsada ng Japan. Hindi natin maiiwasang ikumpara sa ating kinagisnan sa Pilipinas. Ang pinaka-obvious na pinagkaiba ay nasa kaliwang bahagi ng kalsada ang daloy ng trapiko. Nasa umpisa ay medyo nakakapanibago. Karamihan ng main road sa may bike lane sa mismong kalsada. Ngunit marami pa rin mga Hapon ang nagbibisikleta sa malawak na sidewalk kung saan mas ligtas. Sa intersection, hindi basta-bastang pwedeng lumiko pa kanan kasabay ng mga sasakyan. Tatawid ka muna sa kabilang side. Hihinto at maghihintay ng green light bago ka tumuloy sa iyong direksyon. Ang pinakagusto ko dito, priority ang mga bisikleta sa mga motorized na sasakyan. Samantalang mga pedestrian naman ay ang pinakamataas na priority. Halos lahat dito ay sumusunod sa pulisiyang ito. Bilang isang siklista, hindi ka masyado mag-aalala sa iyong kaligtasan. Mas kampante kang pumadyak sa kalsada. Sarap mag-bike dito. Hindi ka makakaramdam ng takot pag nagbabike ka. Kasi yung mga driver talagang disiplinado. Priority talaga yung mga nagbibisikleta sa kalsada. Ang laking difference lang rin kung nasa Pilipinas. Dahil bihira lang sa amin ang ganitong pagkakataon, gusto naming i-enjoy ang ride na ito. Ayaw namin magmadali. Kaya kung may mga magandang view sa paligid, okay lang huminto at i-appreciate ang mga ito. At sa totoo lang, napakadami namin gustong hintuan. Sa ngayon, hindi pa tayo masyadong nakakalayo sa syudad. Pero dito pa lang, busog na ang mga mata namin. Sa ngayon, summer dito sa Japan. And yung temperature niya parang Pilipinas din. Hindi ko na-miss ang ganitong init. Minsan nga parang mas mainit pa kaya sa Pilipinas eh. Nakakatuwa lang na yung simpleng gesture ng pagtango o pagkaway parang recognize siya universally sa mga siklista. Parang ride safe kahit hindi man kayo nagkakaintindihan sa language. Yung simpleng pagbati lang, mga hand gestures, na recognize na siya. Nakakatuwa lang. Recently ay nagkaroon ng surge ng temperature sa Japan. At nabigyan kami ng babala na maghanda sa napakainit na panahon. Mabuti na lang at hindi namin i-push ang limits namin para sa ride na ito. Hindi kasi gaya sa Pinas na maraming mga sari-sari store na mabibilhan along the road. Dito sa Japan ay aasa tayo sa convenience store at vending machines na bibihira na lamang habang papalayo tayo ng syudad. Kaya every time na may makita kami, sinusulit namin ang pag-resupply. Ganda. Woo.
Ganda dito. Wala pa tayo sa destination natin pero ang ganda na. Ganda ng view sa countryside ng Japan. Ano Berky, okay ba? Ang init. Mga 40 kilometers pa tayo until sa Lake Yamanaka. Medyo malapit na, pero sa ngayon meron tayong ahunin for the next 27 kilometers. Almost tuloy-tuloy na ahon, pero banayad lang naman. Konti na lang. Sa ngayon ay tumatawid tayo sa Tanzawa Mountains na sumasakop sa Kanagawa, Shizuoka at Yamanashi prefectures. Ilan sa mga peaks dito ay kilalang hiking spots na isa ring popular na aktibidad sa mga Hapon, mula bata man hanggang matanda. Dito sa Japan, may tinatawag na Shinrin-yoku or forest bathing na paraan upang mapabuti ang kalusugan ng pag-iisip. Sa madaling salita, nature therapy. Hindi ito kalayuan sa tinirahan ko noon, kaya kapag wala akong magawa dati, pag-hike dito ang isa sa mga libangan ko at isa akong firm believer sa Shinrin-yoku. Tanghaling tapat na sa mga oras na ito at ramdam na namin ang init. Gayunpaman, hindi pa rin nakakasawang pagmasdan ng mga tanawin sa paligid. Sa tabi lang ng daan, halo-halong tanawin ang makikita natin. Mga nagtataasang kabundukan, makapal na kagubatan at malinis na ilog. Ang kalsada, makinis at halos walang baku-bako. Perpektong lugar para magbisikleta. So far, nagsusurvive lang kami sa mga tinapay galing sa mga convenience store. Pero hindi ito sustainable dahil kailangan namin kumain ng heavy meal. Sa puntong ito, inumin na lang ang meron kami at tinignan namin sa mapa, nasa 17 kilometers pa ang pinakamalapit na convenience store. Mahabang ahon pa ang papunta dito. Pero mukhang ginagabayan ata kami ng mga cycling gods. Oh, mainit. Wow, ice cream. Init kasi. Grabe talagang init. Whew. Bumabawi lang sa view eh. Medyo kumukulimlim na. Medyo naawa sa amin ng panahon. Laking convenience. Andito tayo ngayon sa lugar na ang pangalan ay Doshi. So hindi ko alam kung anong prefecture na to, pero tinitingnan ko sa mapa, ang daming mga campsite dito. Pero hindi ko lang sure kung sakto sa mga bikers. Pero wala naman kaming tent. Wow, out of nowhere.
Binabagtas natin ngayon ang Doshi Road na actually ay bahagi ng ruta ng 2020 Olympic Road Cycling Race. Hindi na isang sorpresa na naging bahagi ito ng isang malaking cycling event. Dahil kung gaano man ka-challenging ang rutang ito, equally ay naitatampok nito ang kagandahan ng mga kalsada ng Japan. Mahaba-habang ahonan nito hanggang umabot sa highest point na tinatawag na Yamabushi Tunnel. Walang train service dito sa Doshi Village na pwede sana namin pang bailout kung sakaling mayroong mangyaring di inaasahan. Kaya kahit anong mangyari ay kailangan namin makalagpas dito nang walang aberya. Basta umabot lang kami sa tunnel, madali na ang susunod na bahagi ng ruta. Mga 6 kilometers pa kami hanggang sa highest point ng ride natin. Pero buti naman medyo makulimlim na. Nakabuelo kami. Whew. Sa totoo lang, pagod na kami sa puntong ito. Lalong-lalo na si Boyki na walang ensayo ng ilang buwan. Pero malapit na. Konting tiyaga na lang. Malapit na. 3 kilometers. Whew. Sarap. Umulan. Nalamigan kami. Konti na lang. Lapit na. Kung tama yung tingin ko sa mapa, ito na yung highest point ng ride natin. So, from here, majority lusong or patag na lang. Buti naman. Kasi pagod na kami. Oh, Yamanaka ako, village na tayo. Noong pinaplano ko itong ride, alam kong magiging mahirap ang pagtawid namin dito sa Doshi. Pero basta lang ma-survive namin ang mahabang ahon dito, makapag-chill na going forward. Mas magiging kampante na rin. Dahil honestly, may halong kaba rin ang pag multi-day ride sa malayong lugar. Lalo na dito na may challenge ng language barrier. Kaya medyo conservative lang kami in terms of distance dito sa ride na ito. Nasa Yamanashi Prefecture na tayo at lagpas 10 kilometers na lang mula sa Lake Yamanaka ang ating stop for the day. Mahaba pa ang araw kaya wala nang pressure na baka maabutan kami ng dilim. Ba't ang ganda? Grabe. Lake Yamanaka, Mount Fuji. Sa wakas, ito yung reward ng pag-ahon namin ng napakahaba. Grabe, ang ganda. Ewan ko, sana makapture ng video yung ganda. Sa higit 10 taon ko sa libangang ito na ang isa sa pinakamagandang tanawin na nasaksihan ko sa pagbibisikleta. Wala na sigurong mas perpekto pa sa timing. Magandang panahon, klarong kalangitan, kalmadong tubig sa dapit hapon. Parang isang larawan na nakikita mo sa isang magazine. Subukan man namin i-capture sa video ang moment na ito. Sa tingin ko, iba pa rin talaga ang ganda kapag masaksihan ito ng personal. Pag ganito ba naman ang destinasyon ng ride, worth it ang init at ahon.
Grabe ang ganda. Sunset at Mount Fuji. Panalo. Ulit yung pilay. Pilay man ako. Pilay ka ba? So, Morning, Yamanaka. Another day, another ride. Pupunta tayo ngayon sa Kawaguchiko. Actually, itong area na to, ito yung tinatawag na Fuji 5 Lakes area. So sa ngayon, nasa Yamanaka tayo. And then, pupunta tayo ngayon sa Kawaguchiko or Kawaguchi Lake. Tapos, kung kaya, sa Lake Saiko. And then tingnan na lang natin after doon. Pero more likely 3 out of the 5 lakes lang ang mapupuntahan natin. Pero tingin ko sulit na kahit 3 lang. Ito, onigiri. Para sa akin, isa sa mga ultimate na survival food. So naalala ko lang nung nag-work pa ako dito kasama nung kaibigan kong si Jim. Maraming mga pagkakataon na nag-survive kami dahil dito. Yan, so Jim, para sa ito. Ang triangulo, the triangle of life. Hindi nakalayuan ang ruta natin for the second day. Pasyal pace na lang tayo. Mula Lake Yamanaka ay may mahigit 10 kilometers na lang papuntang Lake Kawaguchi. Mayroon pa rin konting ahon pero hindi na ito kagaya nung nakaraang araw. May hangover pa kami sa mga view na nasaksihan namin kahapon. At honestly, looking forward pa kami sa mga mapupuntahan natin ngayon. Plano naming loop ang 2 lawang pupuntahan natin ngayon. Ang una na nga dito ay ang Kawaguchiko na pinakasikat sa Fuji 5 Lakes. Madali kasi itong ma-access dahil mayroon itong major train at bus station. Ito rin ang gateway sa maraming tourist spot sa area, kasama na ang 5 Lakes, pati na rin ang Yoshida Trail sa mga planong mag-hike sa Mount Fuji. Para sa akin,
ang best way para ma-explore tong Fuji 5 Lakes is by bike talaga. Meron ding tourist bus, pwedeng sumakay sa Kawaguchiko Station, pero meron ding bike na marerentahan. Kung feel nyong magbike at okay lang na mainitan, tingin ko the best pa rin mag-rent ng bike dito. Ayan oh, ganda ng view. Ang advantage kasi may freedom ka na huminto anytime eh. Pag may nakikita kang magandang view, pwede kang huminto, mag-picture. Basta naman, okay ba? Ayos. Maganda. Grabe. Pagod. Si Boyki ginanahan, iniiwan na ako eh. Hindi ko mahabol. Kala ko tapos na kami sa ahon. Meron pa pala. So, on the way na tayo sa Lake Saiko. Meron tayong pupuntahan doon na traditional Japanese village. Di gaya ng Kawaguchiko, mas tahimik at payapa dito sa Lake Saiko. Wala masyadong establishmento at bihira na rin ang mga turista. Hindi kalakihan ang lawang ito kumpara sa unang dalawa nating pinuntahan. Pero pansin agad na mas makapal ang mga puno na nakapaligid dito. Mukhang puntahan ito ng mga mahilig mag-camping at nature trip. Andito tayo sa Saiko Iyashi no Nenba. So, isa tong preserved na traditional Japanese village. Ayan, i-explore natin. So, hindi pwedeng dalhin yung bike sa loob kaya nagpark muna kami. Kung abot na ito. Ito kanji to ng big. So Oo. big person. Okay. So parang adult. Siyempre, hindi kompleto ang Japan ride kung wala tayong historical tour. Makikita sa Iyashi no Sato ang mahigit 20 traditional Japanese houses. Nagpas kalahating dekada ng nakaraan nang masalanta ng matinding landslide ang area na ito. At muli itong tinayo upang maging museo para ibahagi ang kulturang pamana ng pamayanang ito. Una mong mapapansin ang kakaibang bubong ng mga bahay dito, nagawa sa mga natural na materyales. Malala mo dito yung mga pawid na ginagamit natin sa mga bahay kubo. Bawat isang bahay ay may tinatampok na exhibit tungkol sa kasaysayan, sining, handicraft at pasilip sa buhay ng mga nakatira dito noon. Malalim at mayaman ang kultura ng mga Hapon. Pero mamamangha ka rin dahil sa ilang aspeto ay may pagkakahawig din ito sa ating mga Pilipino, lalo na sa agrikultura at pagkain. Any time of the year ay magandang pumunta rito, pero the best pa rin kung may tiyempo ng spring, bandang late March hanggang early May, dahil mas nagiging mas makulay ang paligid
sa pagsibol ng mga iba't ibang bulaklak dito. Kung gipit sa oras, mayroon ding bus na pupunta dito galing Kawaguchiko. Mahaba-habang lakaran din para malibot ang Iyashino Sato. Kaya dito na kami kumain ng tanghalian. Pagkatapos nito ay babalik na kami sa Kawaguchiko para malup namin ang mga ito. Sa kabilang side na kami ng Lawa daraan. Pabalik na tayo ng Kawaguchiko Station. Tapos doon tayo sasakay ng tren pabalik ng Shinjuku. Meron pa tayong 16 kilometers. So i-enjoy muna natin ang Lake Saiko. Hopefully may mga magandang views pa tayong makita. Actually itong mga kagubatan na nasa paligid namin ngayon, part to nung nung Aokigahara o tinatawag na Suicide Forest. Ang kwento dito, marami kasing mga Hapon ang siguro may malaking problema sa buhay. Pumupunta na lang sila dito sa kagubatan ng Aokigahara, and then nag-iiwan sila ng suicide note at ayun. Kaya malaki ang paniniwala ko sa pag-practice ng Shinrin-yoku. Dahil sa gitna ng stress ng modernong mundo, paminsan-minsan ay kailangan nating maglaan kahit konting panahon para lumabas at lumapit sa kalikasan. Huminto at huminga ng malalim. Wow! Janet! Ang ganda! Ganda ng view! Hindi pa nagtatapos ang mga magagandang tanawin na aming nadaanan. Nakakamangha rin talaga ang linis ng mga lawa dito. Karamihan ng area sa Five Lakes ay visible si Mount Fuji. Yun nga lang ay depende ito sa panahon. Sa araw na ito, maghapon siyang nababalot ng ulap. Malas. Pero malaking pasasalamat pa rin namin dahil nagpakita siya noong unang araw. Medyo mahirap i-explore ang Fuji Five Lakes sa loob ng isang araw. Kayang i-cover yung distance pero hindi masyadong makakahinto sa mga tourist spots at madaming mapupuntahan dito. Mga shrine, temple, kuweba, lawa, flower parks, museo, at syempre ang mismong Mount Fuji. Kakaibang karanasan din talaga ang pagbibisikleta dito sa Japan. Mapapahanga ka sa kaayusan at disiplina ng mga Hapon sa kalsada. Isama mo pa ang magandang pagpapanatili ng kanilang likas na yaman. Madami kang inspirasyon para lumabas at pumadyak. Para sa akin, isa itong paraiso ng mga siklista. Isa pang gusto ko dito ay pwedeng isakay sa mga tren ng bisikleta. Basta ibalot mo lang ito sa tinatawag na Rinko bag. Makakapasok ka na at walang extra charge. Maging maaga ka lang para makahanap ng magandang pwesto ng mga bike. Mahaba-haba rin ang biyahe namin pauwi, pero convenient naman ang biyahe. Yan, Tokyo na ulit tayo. So maiksi lang yung ride natin in terms of distance, pero grabe. For me, counted to as epic ride. Kita-kita lang next time. 2 and 4 back feet to blue nose. Easy.
DJ Blues, Elvin Jones Blues.